Okay ka lang ba, mahal? Okay ka lang ba, Nay? Pumunta na ba kayo ng ospital kanina? Opo. Pumunta na kami sa ospital kaso Ito yung sapat na pera, anak. Huwag kang mag-alala, Nay. Gagawa ko ng paraan. Lahat na lang ng pinag-a-applyan ko, hindi ako natanggap. Paano na kaya ako nito? Saan kaya ako kuha ng pera? Kanina lang kita napapansin, Miss Sophie, ka lang ba? Narinig ko nga naghahanap ka ng trabaho ah. Bakit? Kailangan ko kasi ng malaking pera pang paopera ng nanay ko. Sakto, naghahanap ako ng private caretaker. Kung papayag ka ba? Talaga po, sir? Malaking tulong na po yan para sa akin. Kita lang tayo mamayang hapon dito. Sige po, sir. Thank you. Sigurado ako matutuwa sila nanay nito. Nay, may nahanap na po akong trabaho. ano bang klaseng trabaho, anak? Private caretaker po sa Manila. Sigurado ka ba dyan, anak? Napakalayo nun. Opo, tay, para sa opera ni nanay. Kailan ba ang alis mo, anak? Mamayang hapon po, tay. Pag-ingat ikaw na. Huwag mong kalimutan tumawag sa amin pag nakarating ka na doon, anak. Opo, tay, nay. Ano, handa ka na ba? Yes po. Tara na. Pasok sa bahay ko. Umupo ka muna. Muna yung gamit mo, pati yung cellphone. Kailangan pa po ba yun? Oo. Tayo mo muna ako dito. Nasaan na po ba yung aalagaan ko? Simula ngayon, bawal ka na gumamit ng cellphone at bawal ka na rin lumabas sa bahay. Aray ko po, nasasaktan po ako. Mas lalo ka lang masaktan kung hindi mo susundin mga inuutos kasi. Ako, hindi naman ito yung kinausapan natin. Ayaw mong sunod ha. Halika dito. Magsimula ka na. Maglinis ka dyan. Pagkatapos mo dyan, maglinis ka na kusina. Ano yun? Ang tanga-tangat nung talaga. Hindi yung mahal lang kung gaano kamahal yan. Mas mahal pa yan sa buhay mo. Sorry po, sir. Hindi ko po sinasadya. Bahaw ka na. Aalis muna ako saglit. Huwag mong subukang tatakas. Papatayin kita.
Teka, para naiwan ko yung cellphone ko. Hello po. Hello, police station. Ano po may paglingkod ko sa inyo? Hello. Tulungan niyo po ako. May nang-aabuso po sa akin dito. Pakidali po. Alam niyo po ba kung anong address? Po. Nandito po ako sa Barangay Maslog, Danau City, City Olangka. Yes, opo. Sige po, maghihintay po ako. Sige. Magpapadala na ako ng tao dyan. Sabi ko sa'yo, bawal ka tumigil. Sabi ko sa'yo, bawal ka gumamit ng cellphone. Ano pong kailangan nyo, sir? Dito po ba ang bahay niyan? May nakapag-report po kasi sa amin. Dito po tinuturo. Hindi ko po alam ang sinasabi nyo, sir. Ako po yung nag-report, sir. May karapatan kang hindi magsalita. Anuman sabihin mo ay maaaring gamitin laban sa iyo. Sa lahat ng korte sa Pilipinas, may karapatan kang pumili ng sarili mong abogado. May kakayahan at malaya. Kung di mo kayang bayaran ang serbisyo ng isang abogado, maglalaan ang gobyerno ng isa para sa iyo. May karapatan kang pumili ng doktor na mahusay at malaya na magsasagawa ng eksaminasyon pisikal. Kung hindi mo kayang bayaran ang serbisyo ng doktor, ang gobyerno na ang maglalaan para sa iyo. Hi Jim, ako pala si Detective Abelo. Salamat sa pagpahig mo makipag-usap ngayon. Alam kong mahirap ito at pinapahalagan ko ang iyong tapang. Bago tayo magsimula, gusto mo muna uminom ng tubig o tsaa? Maaari tayo magpahinga kahit kailan mo kailangan. Ang prioridad ko ay ang iyong kaginhawakan. Kailangan po, salamat. Jim, gusto kong malaman mo na ligtas ka rito. Kontrolado mo kung ano ang binabahagi mo. Narito kami upang makinig at tulungan ka. Jin, maaari mo bang sabihin sa akin, sa iyong sarili mga salita, kung ano ang nangyari pagkatapos mong nakilala si Mr. Matugas? Magsimula ka kung saan ka komportable. Sabi niya kailangan niya ng private caretaker para sa kanyang ina. Nag-alok siya ng malaking pera, mas malaki pa sa nakita ko. Kailangan ko ang pera para sa aking ina para kumpagamot sa At ano ang nangyari pagkatapos mong tanggapin ang trabaho? Nakipagkita siya sa akin doon sa tindahan. Tapos sabi niya, sabay na kami pupunta sa kanila. Pagkarating namin sa kanila, hinanap ko yung ina niya na aalagaan ko. Tapos, pagkatapos ko, sabi niya, kukunin niya muna yung mga gamit ko pati yung cellphone ko. Pagkatapos na itago yun, doon nagsimula na siyang abusuhin. Kailangan ko nga maglinis ng buong bahay kung hindi ay sasaktan na ako. Jin, binanggit mo na inutusan ka maglinis at magluto. Maaari mo bang ilarawan mo kung ano ang kondisyon na nakatira? Kailangan ko magtrabaho mula umaga hanggang gabi. Binabantayan niya ako sa lahat ng oras. Hindi ako pinapayagan lumabas ng bahay. Naiintindihan ko na mahirap ito, Jin. Maaari mo bang sabihin sa akin kung paano ka tratuhin ni Mr. Matugas?
aakuan niya ako. Tatawagin niya ako sa mga masasamang pangalan. Sabi niya may utang na loob ako sa kanya dahil tinulungan niya ako na makahanap ng trabaho para pagpagamot ng nanay ko. Nagbanta ba si Mr. Matugas sa iyo o sa inyong pamilya kung subukan mong umalis? Binabantaan niya ako na kung aalis ako ng bahay ay papatayin niya ako. Jim, salamat sa pagbabahagi ng iyong kwento sa akin. Napakatapang mo, naniniwala ka kami sa iyo at gawin namin lahat upang tulungan ka at ang iyong mga pamilya. Maraming salamat po. Sana po ay mabigyan ako ng hustisya. Gagawin namin ang lahat, Jim. Ipapangako namin. Si Matugas ay susubukan nilipat ang sisi sa iba o kaya sasabihin na hindi niya alam ay mangyayari. Kailangan nating maging handa sa kanyang mga kasinungaling at ituro ang mga ebidensya. Mr. Matugas, magandang umaga. Ako si Detective Bebelo. At ito si Detective Paul. Salamat sa pagpunta upang makipag-usap sa amin. Bago tayo magsimula, ipapaalam mo muna sa iyo na may karapatan kang manahimik. Ano man sabihin ay maaari gamitin laban sa iyo sa korte. May karapatan ka sa isang abogado. Naiintindihan mo ba ang iyong mga karapatan? Oo, detective. Naintindihan ko ang aking mga karapatan. Masaya ako makipagtulungan. Wala akong ititago pero baka may nagbibigay sa inyo ng maling impormasyon. Mr. Matugas, maaari mo bang sabihin sa aming tungkol kay Jean at kung paano siya napunta sa inyong bahay? Di? Ay siya ay isang katulong ko sa bahay. Sinupahan ko siya para tumulong sa mga gawaing bahay. May nagrekomenda sa kanya sa akin na si Roberto. Siguro dapat niyo siyang tanungin. Bakit mo siya inupahan? Kailangan kang katulong sa bahay dahil abala ako sa trabaho. Binayaan ko siya ng maayos at binigyan ko pa nga siya ng sakit buwan. Sinabi rin ni Jean na hindi siya pinapayagang lumabas ng bahay at mag-isa at kinokontrol mo ang kanyang mga kilos. Totoo ba yan? Hindi totoo yan. Malayo siyang umalis kahit kailan niya gusto. Pero siyempre, nag-aalala ako para sa kanya. Hindi ako sigurado kung sino ang mga nakakalamuhan niya. Kaya nag-alok ako na samahan siya kung gusto niya nag-usama. Mr. Matugas, alam mo ba na ang pagkakulong sa isang tao sa laban sa kanyang kalooban at sa pagsasamantala sa kanyang paggawa ay maaaring bumuo ng human trafficking? Trafficking? Detective. Seryoso ang posisyon yan. Ako ay isang espitalo ng negosyante. Hindi ko gawin ang ganung bagay. May nagtatangka siguro sila yan na aking pangalan. Meron kaming ebidensya na napapakita ng iba, Mr. Matugas. Meron kaming testimonya ni Jean. Mga financial record at mga pahayag at saksi. Ang sabi mo, may nagrekomenda kay Jean sa iyo. Maaari mo bang ibigay ang pangalan at contact at information ng iyong taong yun? Hindi ko na matandaan. Matagal na yun, pero sigurado ako na may nag-recommenda sa kanila. Mr. Matugas, binigyan ka na namin ng pagkakataon na magbigay ng iyong version ng mga pangyayari. Batay sa ebidensya na nakuha namin, maniniwala kami na ikaw ay kasangkot sa human trafficking. Ang iyong mga pagtataka at ililipat ang sisi ay hindi makatutulong sa iyo. Arestado ka na namin ngayon. May karapatan kang manahimik. Ano masabihin mo ay maaaring gamitin laban sa inyo sa korte.